Good day, everyone. Ito yung love story ko ng husband namin. Kung paano kami, husband ko, kung paano kami nagkakilala. Kasi, nung dati, bago ako yung naghiwalay sa last relationship ko, kasi medyo naano ako, na dismaya ako dati nung una kong naging boyfriend dati sa Philippine Army. Naano ko kasi yung una kong naging partner dati na sa Philippine Army, yung alam mo bang gustong-gusto niya na magpakasal. Ako lang yung hindi kasi ayaw ko pa talaga. Tapos yung medyo nahirapan ako na mag-communicate ng iba dati dahil naano ako sa kanya, na dismaya yung una ko. Tapos ngayon, parang ayaw ko pa na mag-asawa, magkaanak. Pero nung nakilala ko yung husband ko, pinahintay ko siya talaga ng 3 months. Na yun, 3 months talaga, pinahintay ko siya na sa akin, na magpakilala. Ang setup namin noon, siyempre malayo, text-text lang, call-call lang, ganito, ganyan. Tapos, si ma'am, isinare ko pa talaga kay ma'am, ganito, ganyan. Ma'am, may ano ako ma'am ba, yung boyfriend ko, pero taga 75th IB. Sige, ipasi-ay natin kung single ba siya o hindi. Tinawagan ni ma'am yung 75th kasi yun yung may mista siya doon. Pina-verify niya nga single talaga yung naging husband ko ngayon. Tapos, yun nga, interesado siya. Pag-passes niya, nagpunta siya sa akin. Ikaw ba naman sa sobrang layo? Tapos maaga na nakapunta. 3:00 ata yun. Bago siya nakadating sa amin, sinundo ko siya. Sinabihan ko pa yung chief ko. Tapos yung chief ko pala, yung nagabantay. Siyempre, di man nila akalain na may nobyo na naman ako ulit kasi ayaw ko naman dati talaga. Kasama siya, sir, na ako, sir, sunduin ko lang yung nobyo ko. Iyon yung una yung pinakita ko talaga sa parents ko. Doon ko siya una pinakita. Hindi kami nagpunta kung saan-saan. Diyan lang kami sa bahay. Pinakilala ko siya. Noon, interesado man siya. Dati, akala ko hindi kami magkatulayan kasi dati magka-uyab ko. Pila lang pa man, bulag na. Pero siya, nagtagal talaga. Nagtagal. Talagang true love to. Medyo okay pa, masaya na kami noon. Kasi nagkakilala na. Ilang months pa lang noon, 3 months pa lang kami. Dito na ako na-assign sa 39 IB dati, sa 2nd Brigade ako. Ngayon, na-assign ako sa 39 IB. Habang, siyempre, sa scout platoon siya, nag-uwi man yung scout platoon, pang walang, nagapulianay sila uli. Nagpunta siya sa akin, diyan siya nag-uwi sa akin. Hindi na siya nag-uwi sa parents nila. Sa akin talaga siya umuwi. Inuubos niya yung time niya, yung oras niya sa akin. Tapos, yung gusto na namin magkabibi, hindi pa binigay sa amin. Pero pagdating ng year, ilang months lang, pag sabi niya, pagdating ko doon, unang kita ko din sa parents niya, medyo naalanganin pa ako kasi parang ayaw man ako palabasin ng ng mga officer ko dito. Nagpaalam ako, ma'am, pwede ako overday. At least 3 days lang ata, nagpunta lang talaga ako sa kanila, 3 days. Kasi ma'am, magpakilala lang ako sa pamilya niya, ma'am ba? Sige. Akala ko hindi ako payagan. Pumayag na. Pumunta ako doon. As in, sobrang saya ko kasi nakita ko yung parents niya. Medyo magaan yung loob ko sa kanya, magaan din yung loob niya. Pagpunta ko doon, nagsabi yung mother niya, ikaw tong taga Davao. Taga Davao, taga Jinsan. Nagkamali lang. Nagkamali lang. Kaya siya pagdating ko doon, sir, nagtaka ako. Magpamalayo man daw to.
Pamalayi. Ano yung Pamalayi. pamalayi? Pamanikan? Pamahikan, sir. Pamalayi. Ha? Pamalayi? Wala man to sa ano. Dito ko nagtaka, sir. Medyo pagka bumalik ako, pumunta ako doon sa birthday, nagpasis ako na malapit na birthday ko, 27 nata yun. September 27, napunta ko doon. Naghintay ako para mag-uwi kami. Ang sabi niya sa akin, magpamalayi na talaga daw siya. Sinabay namin yung parents niya. Sa birthday ko pa talaga mismo. Yung birthday ko mismo, nagpamalayi kami. Kasi ang plano talaga namin noon, ng 2023, sa December yung kasal namin. Kasal na talaga, plinanuhan na namin sa December. Pero dumating yung panahon, naging, ano na kami, officially na kami sa pamilya namin. Tapos yung time, pag uwi na namin, kanya-kanya na, October, hindi naman ako dinadatnan. Pag October noon, doon na. Buntis na pala ako. Yun na, hindi na natupad na December yung ano namin, kasal. So, naging January na siya. January sa 2023. Kung interesado, wala siya. Kaya yung naging ano na, pagka-interest niya sa akin, nagpakasal kami sa West lang. Kasi, nahihirapan kami kasi SDA siya, Katoliko ako. Ano yung ano yung? Seven Adventist, sir. Okay. Medyo bawal sa kanila ganito ganyan, pero may paraan man kasi may ano man, may ways man. Kaya doon kami nagpakasal at nagkakilala. Nung nagbubuntis na ako sa akin pa din siya nagapunta, hindi siya nagapunta sa parents niya. Tapos nung nanganak na ako, Dali, gaano kahirap yung buntis ka rin sa, di ba dito ka na, sa 39 Yes, IB ka sir. na, gaano rin kahirap yung buntis ka sa trabaho, pero lahat naman, kasi sir, lahat naman ng babae sir naranasan yun. hindi, pero dito na military ka. Oh, yung sa pagka-military ko sir, siyempre nabaguhan ako. Buntis ako Tapos ano, nahirapan ako sa pagtrabaho kasi sa pagtulog, ganyan, medyo yung malapit na ako mga anak, nahirapan na talaga ako kasi minsan hindi ako makalakad. Hindi pa man ako manganak pero hindi na ako makalakad. Yun nga, may trabaho man minsan na naano ko man din yung trabaho. Hindi ko naman din binabaliwala kahit buntis ako kasi nasa Philippine Army tayo Tapos, isa din, doon ako naging lakas ng loob kasi kailangan ko tong trabaho na to kasi may anak na ako sa susunod. Tapos nung nahihirapan na talaga ako sir, inatid talaga ako ng chip ko. Chip ko, natid niya talaga ako kasi may sasakyan man siya, inatid niya talaga ako doon sa amin, sa Jinsan mismo. Binigyan ko lang siya ng panggasolina niya. Gaano ka-supportive yung Juan? Kasi ngayon tayo, di ba, marami-rami na yung panahon ko kasi hindi pa ganun kadami ang female Yes, sir. mga babae sa army, officers or enlisted. Pero ngayon, marami-rami na kayo Yes. Pero gaano ka-supportive yung inyong superiors sa ganyan na mga sitwasyon? Napaka-supportive din ng mga dito sir, tropa kasi pag alam nila na buntis yung tropa, di ba duty ka man sa post, medyo pag yung first kasi, first semester, yun ang pinakamahirap sir kasi pwede kang malaglag doon. Malaglag. Halos mawala yung mo, baby. Pero ang ginagawa nila dito para lang ma-manage yung pagbuntis ng babae sir, gina-duty lang nila ng first relief kasi 3 hours lang man yun, uwi na. Kaya noon, medyo maano talaga yung dito sa Philippine Army. Very professional. Professional Yes, yung ano. Yes, sir. Pero kung sa trabaho talaga, nagtatrabaho din naman. Ganito, ganyan. Kasi ang trabaho mo dito more on side quarters. Kaya hindi ka, Yes, di ba? Nagamit yung pagkamat mo. admin, Pero, di ba kayo mag-asawa kasi, ang normal na uwian ng sundalo, ngayon kasi, dati RNR ang tawag. Anong ngayon? mental wellness break. Sir. Mental wellness break. Ilang beses ka nakakauwi sa isang taon?
Kung mental wellness break siya. Sa mental wellness break, sir, halos di ko mo nagamit, sir. Dahil, Dahil minsan, sir, sa trabaho, yung katulad sa akin, sir, medyo nahirapan ako dahil minsan wala akong kapalitan. Nagapasis lang ako, sir. Pero yung pasis na yun, 7 days man, okay man, kaya pa man. malapit man lang dito. 2 hours and a half, nagabiyahe Nandun ka ako, na. sir. Nagamotor lang talaga ako, sir, kasi hindi ako nag-commute, sir. Magmamotor ka lang. Yes, sir. Okay ka rin ah. As bagay, malapit lang 2 hours. Oo. Andiyan ka na sa Malumon, nasa Makilalat. Si mister mo, Kuan, sir. malayo-layo siya. So Layo, ikaw, sir. Bus talaga, sir. Magbiyahe siya ngayon, sir, alas 3. Darating siya ng umaga, sir, alas 7. Oo, malayo talaga. Malayo, sir. Kaya, doon ko na lang gina-manage. Minsan, nung nagkaanak na kami, minsan, hindi na ako nagapunta sa kanya. Doon na mismo sa anak ko kasi, mas priority yung anak ko eh. Maintindihan Minsan, naman ng asawa yan. Naintindihan niya. Minsan, nagapunta ako doon, pero ilang days lang. Tapos uwi na, punta sa bahay. Sa 1 year na talaga, isang beses lang talaga ako naka-arinar dati. Dati, arinar. Pero yung mental wellness break ngayon, never talaga ako naka-mental. Pasis lang talaga, sir. Kasi ngayon yun ang tawag, mental wellness. Sa mga units kasi, 90 days, tuloy-tuloy, kasama doon yung linggo, Sabado, tuloy-tuloy, duty, then mental wellness break. Sa mental wellness break kasi, sir, 10 days sa sir. Di tulad sa pasis, sir, 7 days. So magpasis na lang ako, sir, kasi pagka 45 days, sir, pwede ka na naman magpasis. Ngayon, doon mo na lang binabawi na Yes, sir. mas madalas ka umuwi sa anak mo. Nag-i-extra na lang ako kasi meron din kaming opisina na nag-i-extra na lang ako ng allowance, sir, sa pagbiyahe. Minsan nagapunta ako ng Surigao, sir. Para ano. Kasi kung mag-mental wellness break, 10 days, parang 7 days lang yung sir, 8 days lang yung kasi malayo man. Yan yung yung buhay ng Dito? isang Dito lang dati, sir, na arena talaga 15 days. Medyo medyo pa talaga. Yan ang buhay ng isang may asawa sa Pero yung nga talagang talagang part of the experience ng Yes, sir. mag-asawa yung ganyan O sige, sa next part nitong video mo, punta naman tayo sa mga customs and traditions. Kasi ang maganda sa'yo kasi, blaan ka, pero asawa mo manobo. Magkaiba ang di ba? Magkaiba Tradition. yung customs and traditions. And gagawin natin to para maintindihan ng mga bagong sundalo na ma-assign din dito kung ano yung mga bawal, ano yung dapat na respetuhin lalo na sa blaan. So, simulan nga natin, ipakilala mo ano ang blaan culture. Yan, isa-isahin natin. Sige, sir. Yung sa blaan culture naman, kasi isa din akong blaan. Yung iba, wala kasing respeto pag tinawagan mo yun ng bilaan, sir. Kasi parang insulto ba? Insulto, kumbaga. Yun ang pinakahit at yun ang pinakaayaw ng mga blaan, sir. Dapat ang tawag talaga sa kanila, sir, blaan. Ganon? Yes, sir. Tapos, yung mga tradisyon namin, kung alam mo, sa amin, sir, talaga yung pagkablaan nila. Pinapakita nila, sir. Sige nga, ikwento mga paano. Kasi, halimbawa, may activities sila sa municipal, hindi talaga mawawala yung culture na blaan, sir. Gina-program talaga nila. Sayaw ng blaan, mga salita ng blaan, kanta ng blaan, yung kailan kastifon, yan ito. Nablaan nga salita, sir. Tapos, sige nga, isa-isahin natin nga, kunyari, ikaw bagong sundalo, yan, na-assign ka sa kung saan mga blaan, Sarangani, parts ng Davao Occidental, parts ng South Cotabato, para lang ma-open yung mind nila na ito pala yung blaan culture. So, sige. Kadalasan ng blaan communities kasi nasa medyo hilly parts na ng di ba? Pero marami rin yung nasa paanan pa ng di ba? Ng yes, sir. Mount Maitum, ganyan-ganyan, di ba? Sige, ikwento mo nga yung pagpapasok ka sa isang blaan village o barangay,
Ano yung unang asal mo dapat bilang isang bagong sundalo na mapupunta doon? Yung pag naging punta ka sa mga tribes ng Blaan, dapat magbigay galang ka. Hmm. Kasi doon nila makikita, kahit sa galaw mo pa, sa ano mo pa, makikita nila doon na kahit good morning lang man, kasi magre-respond yan sila, oh, good morning din, ganito, ganyan. Kasi yung Blaan, hindi din basta-basta. Kasi marami silang alam dati na hindi natin alam. Hmm. Katulad ko ngayon, meron pala silang alam niya yung mga albularyo, ganito, ganyan. Pero kung nagbibigay galang ka sa mga Blaan na yan, rirespetuhin ka din nila. Dapat kung nagpunta ka doon, mapakilala ka, taga saan ka, ganito, ganyan, para malaman din nila. Kasi kung pupunta ka lang doon na parang walang pakialam, na Parang ganito, ganyan, sigang-siga ka, gano'n. sigang-siga ka, ay siyempre may iba yung paningin yung, sino na naman yung ganito, ganyan. Pagpasok mo, pagbigay galang sa matatanda, di ba? Yes, And then, yes, sir. ano yung mga bawal na gawin ng isang sundalo sa loob ng kasi of course, sa Muslim communities, yan, bawal magtsinela sa mosque, bawal magkatay ng mga baboy, malapit sa mosque, lahat-lahat ng ganon. Sa Blaan, ano yung mga bawal? Sa amin kasi, sa Blaan, sir, wala man talagang bawal sa amin, sir. Hmm. Kasi basta magkibagay ka lang sa kanila, sir, okay lang naman, sir. Ganun ba? Oh, ako nga, sir, di ba, kuhaan ako, Blaan, sir. Nung nagpakasal ako, sir, may binibigay na duri. Ganito, ganyan, may duri talaga. Kasi sa amin talaga yan. Yung, Galing talaga may custom nyo ba yung magkadori o yes, sir. Sa ganun amin, ba? tradition namin yan, sir. Hmm. Yung duri na yan, sir, kung halimbawa, pinapaaral ako ng parents ko, tapos inano mo lang, magduduri ka sa kanya, sir, yung nagasto, lahat. Pero sa amin, sir, hindi naman inano ng parents ko yung tradition na yon. Kasi parang nakadepende na din sa amin, sir, nga hindi na kami magbigay, maghingi. Tulad nung husband ko, sir. Kahit yung sa kapatid ko, sir, hindi na din siya naghingi, sir. Yung sa iba talaga namin, yung katulad ng kapatid ko, sir, na mamahikan doon, sir. As in, naghingi ng sir, naghingi, tibuli kasi, tibuli. Bagubo, parang bagubo yun, sir. Nagpunta siya doon, naghingi ng doris, sir. Yung side sa sa kanila, sir. Depende sa'yo, sir, kung magbigay ka ng kabayo, okay na yun. Ganun ba yung kasi sa Muslim kasi required talaga yan. Normally cash. Oo, sir. Yes, pero sa inyo? Ang sa suluk-sulukan talaga, sir, yung mga tribo talaga, sir, dapat may maibigay ka. Pero sa akin kasi, sir, hindi ako pure Blaan, sir. Bisaya kasi ako. Ano ka? Sinong Bisaya? Mother mo? Yung papa ko, sir, yung Bisaya, sir. Mother mo yung Blaan? Blaan, sir. Pero regarding dyan sa mga duri, sir, sinabihan ko yung mama ko, sir, hindi nala ako magpaduri. Kasi handa naman kami magtulong sa inyo. Dito ganyan kasi tinutulungan man. Kasi yung duri na yan, sir, mapupunta yung duri, sir, sa family ko, sir. Tapos yun, sir, hindi na kami sir, nagbigay. Pero minsan hindi rin cash pala, may pwedeng kabayo. Oh, yes, sir. Meron din mga moto, kung ano yung maibigay mo, sir. Mismo, sir. Hindi yung kailangan talaga pera, sir, hindi, sir. Kaya kung maibigay ka lang dure bilang respeto, sir, ganito, ganyan. Yun yung tradition sa amin, sir, na mga Blaan, sir. Ano pang pagkakaiba ng mga mo? Na half-blood ka pala, no? Yes, so, sir. ano pang pagkakaiba na nakagisnan mo na pag-uugali ng mga Blaan? Yung pag-uugali ng Blaan, sir, sa amin, okay naman sila, sir. Pag mahalibilon mo na sila, sir. Kasi, basta hindi mo lang sila awayin, sir. Iba talaga sila, sir. Pag-awayin mo? Pag-awayin mo sila, siyempre, buong pamilya nila, sir, maanuhan mo. Ganon ba yun? Ganon talaga ang Yes, sir. Pero ngayon, sir, kami, sir, hindi man kami pure na Blaan, sir. Yung mama ko lang pure.
Yun talaga yung ano nila pag may away ganito ganyan. Halos buong pamilya magkaaway. Isasama talaga. Mm. Isasama talaga na ano. Yes, sir. Kasi, di ba dito sa area nyo, kaya nagtagal, na-interview ko yung commander kahapon, kaya nagtagal kasi dahil yung mga puwersa ng NPA kasi rito, kadalasan, karamihan, blaan talaga eh. Yes, Yung talagang, with all due respect, talagang hindi nakapag-aral ba? No, yung sir. mga ano, yun yung nare-recruit kasi ng NPA. Kaya ko tinatanong sa'yo dahil, yun nga, yun yung kailangan natin maintindihan din yung blaan na mindset ba na. Kasi dito, sa NPA, ang leader, mga Bisaya, pero mga tao nila, mga blaan. Yes, diba? sir. Buti na lang, bumaba na rin. Kasi tulad sa amin, marunong kami maglaan. Marunong kami mag-communicate sa kanila, sir. Medyo hindi kami mahirapan, sir, kasi blaan man kami. Madali lang, sir, baka usapin kung anong mga problema, madali lang silang lapitan. Noon ganyan. Pero kung Bisaya ka naman, tapos hindi mo maintindihan yung nila, tribes nila, sir, magulo talaga. Kasi yun ang tanong ko sa'yo. Kasi nga yun yung magiging, kasi di ba yung nga sa Philippine Army ngayon, paano natin maano kasi yung kapayapaan nga dahil yun nga, nagbabaan na lahat yung commander. Kaya nga kayo na mga may blaan blood kasi half ka na nakakaintindi sa kultura. Sige nga, ikwento mo nga yung ano yung bakit ka importante kayo, bakit kayo ng mga sundalo na blaan, mamaya may Tiboli. Yes, sir. Bakit importante kayo para mas lalong maintindihan ng mga komunidad dito yung sundalo, yung Philippine Army? Sa amin din, sir, kaya kami kinuha ni Duterte dati, sir, kasi halimbawa, yung tropa ng mga blaan, pupunta, operation. Siyempre, halos mga blaan yung pupuntahan nila, sir. So, madali na lang yung mag-communicate sa kanila kasi isang salita lang na blaan mo lang dyan, maintindihan na nila. Ganyan. So, pag makakausap mo yan, sir, siyempre yung blaan na yun, sir, medyo maano na yung loob niya, sir. Blaan pala yun, ganito. Ganon. Yes, Maano sir, kasi yung maano identity talaga, nila, di ba? Okay. Blaan pala yun. Basta ka ba, once na blaan ka, sir, medyo nagkaintindihan talaga kayo, sir. Kaya, mas importante na may kasama kayong blaan, sir. Pag once kayo na puro walang blaan, sir, yung mga lang, sir, Kristiyano, sir. Tapos, nagpunta kayo sa community, sir, sa mga blaan, sir. Medyo mahirapan kayo mag-communicate, sir. Kasi, hindi yan pa mamansin niya agad-agad ng sir, eh. Ganon pala yung style yes, din sir. nila. Pero pag may kasama kayong blaan, medyo maano sila, proud sila, sir. Halimbawa, sundalo. Proud ni sila na proud makakita sila na ano. Na mga, blaan. Yeah. Ganon sila. Hindi, sir. Proud sila, sir. Kasi, may blaan pala na sundalo. Ito, ganyan. Nakaka-proud. Katulad nung sa akin, sir, pagpunta ko sa namin, sobrang proud ng pamilya ko sa akin na blaan doon. Kasi halos magkaparinti lang kami doon, sir. Kasi akong unang babae na blaan na nakapasok, sir. Sa community namin sa Pulatana, sir. Kaya, siyempre, masaya din. Ganito, ganyan. Saya at nakakagaan loob. Kung gaano kami katrato dati, sir, yung civilian pa lang ako, ganon din nila ako tratuhin, sir. Ganon? Yes, sir. Kasi kung ako dati, sir, yun din yung nila sa akin, sir. Medyo magalang sila, sir. Medyo nakaka-proud lang, sir, kasi may blaan na daw ganito na nakapasok, sir. Tulad dati na pamilya nila, sir, na mga blaan doon, sir, wala talaga nakapasok, sir. Ganun ba? Yes, sir. So malaking oportunidad at malaking prestige din sa... Sa amin, sir, kung sa amin lalaga, sir, sa amin lang, ha, ako isa blaan, kapasok. Yung isa Bisaya. Ako lang yun, sa tatlo kami, sir, na blaan, kami dyan, sir, na army, sir. Ako lang yung blaan na nakapasok, sir. Tapos, sir, tatlo lang kami army dyan, sir, na taga dyan, sir. Halos, ang dalawa, sir, Bisaya, na-assign sa, apat sila, sir. Apat pala kami na army na dyan, sir. Pero, yung una kasi, na babae, sir, hindi blaan, sir.
So, ako ay yung pangalawa na nakapasok ng Philippine Army na blaan. Tapos yung dalawa, sir. Pangalawa? Pangalawa ka pala? Ay, first na blaan, sir, na ano. Pero pangalawang Philippine Army na nakapasok, sir, sa Platana, sir. Ah, okay. Pero ako una-unahang babae Right. na naka, sir, pasok, sir, na blaan. Tapos yung dalawa, sir, Bisaya. So, wala. Kasi hindi man nila katribo, ganito, ganyan. Medyo nagkaintindihan kami, sir, kasi halos pamilya din namin yan, sir. Proud na sila, sir. Gano'n ka-proud ngayon na Ranger wife ka? Kahit na, salamat ka talaga. Natuto ka magnegosyo dahil sa Ranger. Dahil sa Ranger na to, natuto din ako magnegosyo. Tapos yung husband ko, proud din ako sa kanya kasi natapos niya na din yung pinaghirapan niya. Halos sinasabihan ako nga parang wala daw akong pakialam. Wala akong pakialam, sana hindi na lang kita pinadalhan. Hindi na lang ako nagnegosyo. Yung anak ko na lang yung isilipin ko. Pero hindi ko magawa, sir, kasi nagsama na kami, married na kami eh. Tsaka pangarap niya yun. Pangarap niya yun. Tapos gustong-gusto niya. Pero yung pinakasakit sa kanya, sir, na hindi niya matanggap kasi daw hindi daw ako nakapunta. Yun daw. Lang naman niya. Kasi- Ikaw naman, sabi mo, mag 1 week ka daw, sabi ni Sir Dennis, sabi mo. As in, sir, nanoblima talaga siya, sir, kasi hindi daw ako nakapunta. Ano daw ang rason ko? Bakit hindi daw ako nakapunta? Hindi, kung hindi lang ako Philippine Army Day. Nainggit daw siya sa iba daw, sir, eh. Kasi nakapunta daw yung asawa niya. Tapos ako daw hindi. Ako daw, huwag kang mainggit, day. Ang importante, nakuha mo na yan. Kasama mo na naman kami. Tapos, isa pa, may importante kasi yun. Kasi ako lang kailangan, nasa Philippine Army tayo eh. Ako lang kailangan nun, sir, kasi nag-asikaso ako ng promotion sa tropa namin, sir, kasi admin NCO man ako dun, sir. Kaya kailangan ko talaga, kung papipiliin ako, sir, kung siya, yung Philippine Army talaga, sir, kasi kung wala to, sir, wala talaga, hindi din kami magkakilala, hindi ko rin makita yung anak ko, sir. At hindi din ako mag-pursige, sir. Maraming salamat, Corporal Maka, Ranger wife.